Mga estratehiya para labanan ng mga mapaminsalang deepfake content online. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Aboy Paraiso, Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Yusek Aboy, magandang tanghali. Magandang tanghali, partner Joey at saka Asik Albert, magandang tanghali sa atin lahat. Na-miss ka namin dito, Yusek Aboy, dapat pumunta ka. Sorry na nga. Oh. Mula sa monitoring ng CICC, Yusek, gaano na po kalawak ngayon yung paggamit ng AI o Artificial Intelligence sa paggawa at pagpapalaganap ng deepfake, particularly sa pornography sa bansa? Ngayon, namomonitor natin, marami-rami na. At namomonitor natin itong mga deepfakes na to, ang talagang pinanggagalingan nito or yung mga gumagawa nito are outside the country. Nag-uusap-usap po sila, pinapersonalize nila yung paggawa ng mga deepfakes dito sa iba't ibang mga personalidad na to. Ano naman po, Yusek, yung mga kasalukuyang strategies ng CICC upang matukoy, mabantayan at mapigilan ang mabilis na pagkalat nitong mga mapaminsalang deepfakes na ito online? Meron po bang bagong approach ang CICC tungkol dito? May same pa rin po. Minomonitor ho natin to at talagang pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin na maging maingat, lalong-lalo na sa mga oversharing. Unfortunately, may mga iba tayong mga kababayan talagang vulnerable. For example, ito, sa kaso ho nung hearing kahapon, si Ma'am Angel Aquino at saka ho si Queen Hera, yung anak niya. Kasi public sila, celebrity sue sila eh. So talagang maraming materials ang nakukuha itong mga threat actors na to at saka yung mga criminal na to para gamitin naman i-take yung mga likeness nila at magamit do sa paggawa ng mga adult materials po. Yusek Aboy, meron ba tayong mga partnership with other agencies o meron bang technology na ginagamit yung CICC para ma-detect agad yung mga deepfake video at matanggal ito sa mga platform? Yung detection natin nandun pa rin sa threat monitoring center natin. Although admittedly po, mas mahirap po ang detection ng deepfake unlike po doon sa social media sentiment system natin. Para yan, nakatuwad niyan sa mga illegal gambling, sa fake news. Pero pag deepfake ko, kaya nating mag-analyze in real time, kaya nating magsabi kung ano yung deepfake o hindi. Pero yung mismo detection niya, yung automated detection niyan, naibanggit natin na yun sana ang isang tool na makakatulong sa atin para talaga masugpo natin itong banta ng paggamit ng deepfake, ng AI po para gumawa ng mga adult content, lalong-lalo na doon sa ating mga kabataan. Yusek Aboy, ano po yung mga plano ng CICC pagdating sa pakikipag-ugnayan sa social media companies at sa content platforms para masiguro na mabilis na natatanggal itong mga deepfake pornography materials? Karaniwan kasi pagka nakita natin ito, parang gusto mong ipa-take down pero parang ang tagal-tagal. So, Yusek, gaano ka-reliable yung ganitong aksyon sa pakikipag-ugnayan ninyo? Asik Albert, mabilis naman to be fair sa ating mga kaibigan sa mga social media platforms. Mabilis naman po pag ang usapin ay deepfake. Kasi technology based yan eh. May specific report ka lang na isasabit sa kanila. Mabilis sila. Nasubukan natin to during the elections. Pagdating sa deepfake, mabilis sila. Ang problema lang pag dating dito sa mga pornographic and adult contents na mga deepfakes po, hindi sila nandyan sa mga social media platforms natin. Andun sila sa dark web, doon sila nagtatransact. Ito ang haven ng mga kriminal para mag-transact ng mga ganitong mga klaseng bagay. Yusek Aboy, may nakikita ba kayong legal gaps o kailangan ba natin ng karagdagang batas laban sa pagkalat ng deep fake pornography at meron ba kayong magiging recommendation sa Senado o sa Kamara? Meron malaki ang gap natin. Kung nasubaybayan niyo yung hearing kahapon, ang common team namin sa whether it's law enforcement agencies, investigation agencies, or yung mga coordination centers like CICC po, ang batas natin hindi pa nakakapag-keep up. For example po, ito sa usapin ng deepfake adult content materials po, ang treatment po sa kanya, sa karamihan ng ibang mga bansa is victimless crime. Kasi ito, para itong nag-animate ka lang, gumawa ka lang ng animation,
tapos based on a fictional character. So, ngayon, ang solusyon dyan, gumawa tayo ng batas na parang maging mala prohibit ako. Ibig sabihin, may batas na magbabawal sa'yo, whether gumawa ka niyan, mag-manufacture ka niyan, mag-share ka niyan, mag-distribute, or mag-possess ng mga videos containing artificially created pornographic materials. Yusek, kamusta naman po yung assistance ninyo sa mga biktima ng deepfake pornography? May mga natanggap na po ba kayong reklamo, Yusek, na dumulog mismo sa inyong tanggapan? May mga lumapit na po ba nagpapatulong, Yusek? Yun na nga ho, karamihan yung mga sumama sa hearing ho kahapon, dumulugo sila sa NBI na tama din naman kasi ang NBI po, law enforcement agency. Pero gusto rin natin na ipaalam si Albert sa ating mga kababayan, meron tayong hotline 1326. Ito ang hotline ng CICC laban sa lahat ng online harms. Andyan na ang scams, yung mga child pornography na yan, AI-generated adult content po. Andyan din po ang illegal gambling kung gusto nila magsumbong. So pwede sila magsumbong sa hotline 1326. At ang maganda dito, si Albert, si Joey, within 24 hours may feedback mechanism kami. Ano na yung status ng kaso mo? Hindi lang siya basta, na-receive namin or noted. Talagang actual, napa-take down na ba namin yan? Napa-preserve na ba namin yung evidence na yan? At na-refer na ba namin yan sa law enforcement agencies? Sa ngayon, Yusek Aboy, may nakikita ba kayong sabwatan o koneksyon sa mga organized na cybercrime group at sa lumalalang paggamit o pag-surface nitong AI-generated na mga deepfake? Definitely, hindi mura itong teknolohiyang to, Ate Joey, So, kailangan may magpopondo yan. At nakikita natin yung mga criminal organizations, hindi lang sila sa buwatan parang nagmo-merge na talaga sila So, nakikita natin yung mga pondo galing sa scams, yung mga nakukuha nila galing sa illegal gambling. Nire-invest nila sa iba namang forms ng pagkakakitaan ng illegal, when it comes to illegal online harms po. Yan, yung pag-create ng illegal AI-generated pornography, or even operations sa pornographic sites po. Talagang nakikita natin yung network ng criminal syndicates at international criminal organizations there. Opo. Yusek, paano ninyo palalakasin pa ang cyber forensics capability ng CICC para matukoy ang pinagmulan ng mga deepfake content? Well, tayo naman hindi nagkukulang ang ating mga company pagdating sa skills, sa desire, at saka sa dedication. Kailangan lang siguro talaga ng CICC ng tulong pag-procure ng tools para naman malabanan. Hindi lang ng mga online harms na to, pati pagtulong na rin doon sa ibang ahensya ng pamahalaan natin. Kasi kung ano yung prefer ng CICC, sinishare namin yan dinidistribute natin yan, whether it's our law enforcement agencies or our fellow investigative agencies po. Kasama na dyan yung access doon sa mga tools, yung mga trainings po para mapalakas yung capabilities ng mga law enforcement agencies to conduct digital forensics po. Sek Aboy, sakaling may gusto magreklamo, saan po sila pwedeng dumulog para ma-take down yung mga deepfake na content na ito? Yung pinakamabilis ba sa CICC, sa NBI o sa police? Ano kaya yung pwedeng gawin ng mga biktima? Actually, pwede ko sila mag-sumbong sa lahat. Pero pag malaki ko lang na muna, siyempre, ahensya namin. Sa 1326, lahat lang ng online harms, lahat ng cybercrimes, pwede nyo isumbong sa amin. Ang maganda lang siguro sa amin, within 24 hours, may feedback mechanism kami. At pagdating naman sa pag-take-down, maganda ang relasyon namin sa social media platforms. At nasubukan na namin to nung eleksyon at saka pagdating ko, alam mo to, as Joey, pagdating sa fake news, medyo mabilis din pag pinadaan sa CICC yung pagpapa-takedown yan. So, andyan ang hotline 1326, andyan ang website natin, cicc.gov.ph, andyan din ang mga social media pages natin sa Facebook, sa Instagram, at meron na rin kaming TikTok. Would you believe it? May TikTok na rin kayo. At minsan naibulalas ko na rin kay Ate Joey ito, pati personal na Facebook ko, tampulan na rin ng sumbong. Ay, makakaasa kayo sa tutuganan din natin yan. Okay, Yusek, marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Aboy Paraiso, Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Salamat po, Ate Albert, Ate Joey.